Sumentro po ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa naging tugon ng pamahalaan daw sa tatlong pangunahing hamon sa bansa. Una pong tinalakay ng Pangulo ang naging investigasyon sa flood control scandal na pinaputok niya sa kanyang sona noong pong nagdaang taon. Pangalawa, ang epekto umano ng gera sa gitnang silangan at sa ating ekonomiya at supply ng langis. At ang pangatlo, ang pangmatagalang umanong seguridad at katatagan ng bansa. Kasama po sa pinalakpakan sa loob ng plenaryo ng Batasang Pambansa ang panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na isabatas na ang pagbibigay po ng tax relief at exemption sa mga manggagawa, maliliit na negosyo at mga may hindi nababayarang buwis. Sa krisis po sa gitnang silangan naman, iniulat po ng Pangulo ang pagpapauwi sa 12,000 Pilipino mula sa iba't ibang bansang apektado po ng gera. Pati rin po ang pagkuha daw ng alternatibong supply ng langis. Inihiling din po ni Marcos Jr. ang pagtanggal ng systems loss sa ating mga electric bill. Suma total, tumagal po ang talumpati ni Pangulong Jr. ng 1 oras at 26 na minuto. Mas matagal ng kaunti kumpara noong pong 2025. Sa natitirang 2 taon ng kanyang panunungkulan, nangako po si Marcos Jr. na kanyang tatapusin ang mga ipinangako niyang reforma sa pamahalaan. Personal namang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nalalapit pong pagsasampa daw ng kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay pa rin po yan ang pagkakasangkot nito sa flood control scandal. Sa unang parte po ng speech ni PBBM, iginiit ng Pangulo na Pangulo siya ng Pilipinas, hindi Pangulo ng kaibigan o kaya ng kanyang pamilya. Masakit man daw pero kinakailangan daw gawin ang tama kahit pa isang dating House Speaker na ang makasuhan. Hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Romualdez pero po matatanda ang kasama ang pinsan niya sa mga sinampahan po ng ombudsman ng reklamong plunder, graft, bribery at money laundering para sa preliminary investigation sa flood control scandal. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Tingin naman po ng palasyo, may pinangalanan o wala, klaro raw ang mensahe na lahat daw ay pananagutin kahit pa kaibigan o kaya'y kapamilya ng Pangulo. Agad namang bumuelta si Romualdez at sinabing iginagalang niya ang pahayag ng pinsan na si Pangulong Marcos Jr. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato sa Pangulo. Sang-ayon daw si Romualdez na gawin ang tamang proseso at hayaan na ang ebidensyang magsalita. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niya raw itong patunayan. Alas 6:33 na po ang ating tamang oras ngayon. Tila po naman nagpasaring si Pangulong Jr. sa China sa kanya pong ikalimang State of the Nation address. Kaugnay pa rin po ng tensyon sa West Philippine Sea. Bagamat wala siyang binanggit na bansa, sinabi po ng Pangulo na hindi tayo racist at sakim. Kasunod yan ang pag-viral na AI-generated video ng China kung saan po naman binomba ng tubig ang isang unggoy na nakabarong. Gayon din po ang paghahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan po ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal at pambobomba ng China sa barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ibinida rin po ni Pangulong Marcos Jr. ang 10th anniversary ng arbitral ruling na kumikilala po sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan din po ang Pangulo sa mga na maging magkakampi sa isyong ito. Narito ang bahagi po ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. kahapon. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos
and we do not yield. Tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Yan po mga kapatid, ang bahagi po ng talumpati ng Pangulong Marcos kahapon kung saan po nagsitayuan na naman po ang mga miyembro ng Kongreso at mga panauhin sa SONA at nagpalakpakan ng lubos. Samantala, nanawagan po ang Pangulong Marcos Jr. ng mas malakas po na proteksyon para sa ating mga mag-aaral. Sa talumpati po sa SONA kahapon, kinilala ni PBBM ang 3 estudyanteng nasawi sa school shooting sa Tacloban sa Leyte. Binigyang pugay din ng Pangulo ang mga magulang ng mga nasawing estudyante. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., dapat magtulong-tulong ang komunidad at iba't ibang ahensya at sektor para mailayo ang mga bata sa tukso. Samantala po naman binira ni Vice President Sara Duterte ang ikalimang SONA po ni Pangulong Marcos Jr. kahapon. Ayon po kay VP Sara na nasa London ngayon, sayang lang daw ho ang oras sa panonood ng SONA ni Pangulong Marcos. Kasalukuyan pong nandun na sa The Hague pala, the Netherlands, ang bise ng tanungin kung ano ang kanyang tingin sa naging talumpati po ni Pangulong Marcos Jr. Ang sabi lamang po ni VP Sara, last year pa siya hindi nanonood ng SONA at wala daw ho siyang balak na basahin man lamang ang nilalaman ng talumpati po ni Marcos Jr. Kahit nga raw yung summary ng sinabi ho ng Pangulo, wala siyang pakialam at anya, it's a waste of time of the Filipino people. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.